Isang mapagpalang araw po ng linggo, November 9 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon at dito po sa pinaka-direksyon ng Super Typhoon Yuan. Aalamin natin ng mga pagbabago, mga lugar na maaapektuhan, mga heavy rainfall warning, warning signal ngayong araw po. And please, bago tayo magpatuloy, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa huling pagkatala po natin, ang Super Typhoon Yuan ay huli pong namataan na may layong 575 kilometers east of Katarman, Northern Samar or 620 kilometers east of Bira, Catanduanes. Sa ngayon ho, tinataglay nito ang hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro, gitna at may bugsong umaabot naman sa 185 kilometers per hour. Yung pagkilos po ng kanyang hangin pa west-northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Kaya naman ito po ay magkakaroon tayo ng mabilisang paglabas niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin muna natin yung mga warning signal ngayon dahil nakataas na ang signal number 3 at take note, mataas ang chance ang itaas na ang signal number 4 hanggang signal number 5 ngayong gabi po ng linggo hanggang sa Lunes ho ng madaling araw. So alamin din natin mamaya yung mga heavy rainfall warning at mga lugar na kanyang dadaanan. So samahan nyo muna ako sa saglit na minuto sa ating weather update. Ang signal number 3 natin ngayon po ay nakataas na sa Catanduanes, sa eastern portion po ng Camarines Sur, kasama po ang eastern portion ng Albay, northeastern portion po ng Sorsogon, parte yan ng Luzon. Sa parte naman ng Visayas, dahil nga po bahagyang bumaba ang pinaka-direksyon ng Super Typhoon Yuan na apektuhan ang Visayas, ang signal number 3 dyan po sa may northeastern portion po ng Northern Samar. So etong signal number 3 natin ay sa loob pa yan ng 18 hours mararamdaman o mararanasan, no? Signal number 2 naman mga kaibigan, dito po sa eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama po ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, dares po ng Camarines Sur, dares po ng Albay, ilang bahagi ng Sorsogon, Burias at Ticao Islands. Parte din ng Luzon yan, signal number 2. Signal number 2 din sa Visayas area na apektuhan din ito. Dares po ng Northern Samar, apektado. Northern portion po ng Samar, kasama rin ang northern portion po ng Eastern Samar. Yang mga lugar na yan, nasa signal number 2 na category na mayroong 24 hours na warning lead time o duration. Doon po yan mararamdaman or mararanasan. Ang signal number 1 naman natin, mas lumawak po yung mga lugar na kanyang naapektuhan ngayon at ito yung sinasabi natin na talagang medyo delikado. Ang signal number 1 natin nakataas po sa Mibabuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, kasama ang Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama ang Romblon, Calamian Islands, Aklan, Capiz, Antique, Cuyo Islands, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Cebu, Negros Oriental, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Surigao del Sur. Grabe ho, napakalawak at napakaraming mga lugar na apektado ng signal number 1. Yung mga nagtatanong sa akin kahapon pa ang kukulit nila, sabi wala daw nararamdaman ng mga pag-uulan, no? Nasaan daw ang super typhoon? So wag nating hamunin ang bagyo mga kaibigan. Please pakiusap. Wag ho tayong ganyan. Ang signal number 1 kasi natin, mahaba yung kanyang warning lead time. 36 hours, ibig sabihin sa loob ng 36 hours, diyan po yan mararanasan. So wag tayong magmadali sa bagyo, no? Dahil hindi ito biro. No, wag nating gawing biro ang malalakas na bagyo lalo na pag super typhoon category. So kailan ba mararamdaman ang pinaka-impact nito?
ito. Ngayong gabi ho ng linggo hanggang sa madaling araw ng Lunes, nandyan po talaga ang pinaka-peak ng lakas po ng Super Typhoon Yuan. So dito tayo sa mga lugar na kanyang mga dadaanan sa mga susunod na mga oras. Kaninang alas 2 ng madaling araw, dumaan po ang bagyong Yuan 290 kilometers east of Vera Catanduanes. At ito nagtaglay ng 175 kilometers ang lakas ng hangin. Alas 2 naman ng hapon, ngayong linggo 140 kilometers northeast of Daet, Camarines Norte or 245 kilometers east southeast of Baler, Aurora. Pagdating naman po ng Lunes, eto po, Lunes po ng alas 2 ng madaling araw, nasa vicinity na po ito ng Itogon, Benguet. Ibig sabihin mga kaibigan, mas lumakas na ito sa pagiging super typhoon category. At Lunes naman po ng alas 2 ng madaling araw, 120 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. At ito pong sinasabi natin na bagyong Yuan ay nagkakaroon ng weekend or paghina po niya after niyang tumama sa kalupaan po ng ating North Luzon or sa landmass po ng North Luzon. So pagdating naman po ng Martes ho ng alas 2 ng madaling araw, 205 kilometers west of Batac, Ilocos Norte ang kanyang magiging lokasyon. Martes din ng alas 2 ng hapon ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, lokasyon 335 kilometers west of Calayan, Cagayan, outside FAR o Philippine Area of Responsibility. So ang tanong ngayon, kapag nakalabas na ba ang bagyo Super Typhoon Yuan sa loob ng ating FAR, magkakaroon pa rin ba siya ng epekto? Yes, magkakaroon pa rin siya dahil nga po ang Super Typhoon Yuan ay nagtataglay po ng 900 to 1,000 kilometers na radius o yung pinaka outer bands o yung lawak po ng sirkulasyon ng hangin na halos kasing laki po ng buong Pilipinas. Kaya naman kahit lumabas yan ng ating FAR ay mananatili pa rin yung mga epekto niyan lalo na po sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So balikan natin yan, dito muna tayo sa heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Yuan. Ngayong hapon po ay aasahan natin mga kaibigan ang 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Yung mga lugar na ito matagal nang binalaan. Alam ko nakapaghanda ng mga kababayan natin dyan, pero kinakailangan natin times 10 na paghahanda. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Ngayong hapon din po ng linggo hanggang sa Lunes ho ng hapon sa may Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran. Meron din tayong aasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at sa may Leyte. So eto naman po, ngayong hapon din ito ng linggo hanggang sa Lunes po ng hapon, November 10, 200 mm sa dami ng pag-ulan naman ang aasahan natin dyan po sa may Quezon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at sa may Zambales. 100 to 200 mm sa dami naman ng pag-ulan sa may Cagayan, Ilocos Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Camarines Norte. Gayon din, ngayong hapon din ng linggo hanggang sa Lunes ng hapon ay mayroon tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque at ilang bahagi po ng Camarines Sur. Ito rin, meron tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa La Union, sa Benguet, Monday naman ito ng hapon hanggang sa Martes ho ng hapon. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, Monday ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at sa may Zambales. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko, yung mga malalapit po sa mga baybayin dyan, sa mga ilog, umalis na ho tayo please hindi ko na uulitin yung mga lugar, pwede nyo balikan sa video natin. Pero parte o malaking bahagi ng Luzon, lahat po mga kaibigan ng malapit sa mga baybayin, lumikas na. Nasa state of calamity tayo ngayon, nasa red warning tayo. Ibig sabihin, lahat ng malapit po sa mga tubig, sa mga baybayin, ay kinakailangan pong lumikas.
wala din pong papalaot ngayon, pakiusap dahil napakadelikado po, no? Kahit sa ibang lugar hindi pa masyadong nararamdaman, yung iba kasi nagdedepende, no? Kapag maganda ang panahon, kapag medyo maaraw, wala namang mga pag-uulan, umaalis pa rin sila. So abisuhan natin sila, lalo na po yung mga walang phone, walang mga internet, hindi po nakaka-access. Meron naman tayong boses. Kung ikaw, kaibigan, no, kabayan, ay pakinggan mo yung update natin ngayon, pwede mong i-share, no? Sabihan nyo sila. Minsan kasi kinakailangan ng mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, na mismong i-push, no, o sabihan sila para ma-remind. Alam nyo naman kasi ganyan talaga tayo kung minsan. So ngayon mga kaibigan, ang bagyo o Super Typhoon Yuan, kahit po ito ay nakikitaan ngayon na nasa Super Typhoon category na bagyo, kapag ka ito po ay tumama sa kalupaan ng North Luzon, hihina yung impact nito. Yun po yung nakikita natin sa mapa o doon sa tinatawag natin na forecast track and intensity niya doon sa area of probability. Nagano nga po siya, medyo kumanan nga siya, no? Nag-record nga po siya, pero yung pag-record naman niya, nagkaroon naman ng hindi magandang epekto sa may pinakagitna, no? Yung gitna ng area of probability niya, mas bumaba naman ng konti. Dito nga po sa bahagi po ng Eastern Visayas. Ang pinagpipray nga po natin na hindi ito bumaba sa Eastern Visayas kasi direktang tinamaan din yun ng Typhoon Tino. Tapos ito na naman, may panibagong bagyo na naman tayo ngayon, ang Super Typhoon Yuan nga. Kahit mga kaibigan ko, alam nyo ngayon, talagang nararamdaman natin na sobrang mahalaga talaga mga kabundukan, mga puno. Dapat kasi pagka may pinuputol po ng mga puno, pinapalitan agad eh. Yan kasi yung nagpoprotekta sa atin, lalo na po yung mga bundok. Alam niyo yung bundok ng Sierra Madre? Matindi ang nagiging role niyan. Kapag merong mga malalakas na mga bagyo, pag tumama dyan sa mga bundok na yan, humihina yung impact. Kaya nga po may mga nagsasabi, ang mga bagyo, mga super typhoon, hindi na ba yan mapapahina ng mga aparato na meron ngayon? Sa ngayon kasi, no, wala tayong mga high-tech na kagamitan para pahinain, no? Kahit hagisan ng dinamita, ang super typhoon o bagyong Yuan, hindi rin natin magagawa yan. Sa ibang bansa, ginagawa nila yung mga ganun, pero very risky. No, delikado po. Kaya mga kaibigan, lagi kong pinapaalala, lalo na sa Metro Manila, yung mga bahaing lugar dyan, maglinis na kayo ng kapaligiran. Yung mga plastic, huwag nyo hayaan nasa labas. Manita kayo kung may nagtatapon ng basura kung saan saan. Kasi kapag umulan na, maglulutangan lahat ng mga plastic na yan, kasama yung mga daga. Yung mga ihi ng daga, no, mamaya mga sugat natin pasukin pa, mas delikado, mamaya magkasakit pa tayo. Yung mga plastic na yun, bumabara yan sa mga kanal, no? Kaya kahit yung ibang mga lugar sa Metro Manila, may okay naman yung mga drainage, nagbabaha pa rin, no? Dahil nga po sa mga basurang nakabara. So mga kaibigan ko, mga kababayan, at panalangin natin sa Panginoon na maging safe po ang ating mga kababayan dahil nga po ang pinaka-peak niyan, ngayong linggo po ng gabi, hanggang sa Lunes po ng madaling araw at doon po yung pinaka-peak o lakas ng bagyo. Alam ko naman, nagkaroon tayo ng sapat na araw, no, o sapat na oras para maging ready, maging handa. Dapat po alam natin ang gagawin natin sa mga ganitong sitwasyon. Yan po muna ang update natin ngayong araw ng linggo. Mag-a-update ulit ako mamaya and please don't forget to like and subscribe and then pa-hit na rin ang notification bell. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.